pangalan niya ay laging tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magandang buhay po sa ating lahat. At of course, magandang umaga din pala na pagbati sa ating lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Manalig Kang, isang oras na pagninilay at talakayan tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw na ito, ngayong araw ng linggo. At tayo po ngayon ay nasa ika-33 linggo sa karaniwang panahon. At yung petsa po natin ngayon ay Nobyembre 15, 2015. Tayo po ay napakikinggan ngayon sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. Tayo rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.diocesesofsanjose.org, www.rngonline.org at sa Facebook account ng ating programa www.facebook.com/manaligka2006. Ito po ang inyong kabsat na makakasama pa rin ninyo ngayong linggo na ito, ang paring Ilocanong nagbabahay-bahay, si Father Bong Romano po. At ito naman po si Father Mitch Sinense. Father Mitch, batiin natin yung mga taga-Gimba. Opo. Sa mga kababayan natin at mga kamag-anak natin dyan. So, kumusta po kayo? At bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating programang ito, tayo po muna ay mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, turuan mo po kami at tulungan na maganda para sa pagdating ng iyong anak. Tunay nga po sana na maituon namin ang aming isipan, ang aming puso sa langit. Tunay nga po sana na marami po kaming magawa para sa kabutihan, para sa pananampalataya. Ngayong linggo po na ito, Ama, hiniling namin ang iyong paggabay upang minsan pa mapagnilayan namin, mapag-aralang mabuti ang salita ng iyong anak. Upang makatulong po ito sa aming espiritual na paglalakbay hanggang makamtan namin ang buhay na walang hanggan, siyang piling sa langit. Tulungan mo rin po ang bawat isa na nakikinig ngayon. Pagpalain mo po sila, pagpalain mo ang bawat pamilya nila. Ang lahat ng ito, Ama, hiniling namin sa ngalan ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So minamahal na mga kapatid, ngayon naman po, isusunod natin, pakikinggan natin ang Ebanghelyo ngayong linggo na ito na babasahin ni Father Mitch. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa mga araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. At makikita ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumipot na ang mga dahon sa mga sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. Nagsisimula na. Tandaan ninyo,
Magaganap ang mga bagay na ito bago pa man mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ngunit walang nakakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang amang nasa langit lamang ang nakakaalam. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. So maraming salamat, Father Mitch, sa pagbasa sa ating Ebanghelyo ngayon. At muli pinapaalala po na tayo ay napapakinggan sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. Kaya napakaganda dahil sa dalawang radio station na ito ay nako-cover yung buong diocese natin. Kaya lahat ay pwedeng makapakinig sa ating programa at maraming salamat sa radyo natin Gimba at radyo natin San Jose City. And of course, yung mga support pa natin dito, may mga live streaming na napapanood sa www.dioceseofsanjose.org at www.RNG Online at sa Facebook account ng ating programa. Nandiyan din po kami sa Facebook, pati yung mga faces namin at mga mukha namin. Yung www.facebook.com/manaligka2006. And of course, sa bandang Gimba po at sa mga neighboring na mga towns ay nakikita tayo, kabayan sa cable. Oo, kaya lang medyo madilim yung studio ni Brother Frankie, kaya akala nila maitim tayo kan po kami madilim. So yan po, maraming salamat at nandiyan po kayo na palagi ang nakikinig, palagi ang nanonood. And of course, yung pong pagninilayan natin ngayon, yung ebanghelyo nga po na napakinggan ay ipinapakita yung mangyayari sa hinarap. At bakit ito yung gospel ngayon? Dahil matatapos na po yung kalendaryo ng ating tinatawag na liturgical calendar, yung liturhiya, yung ng simbahan, yung kalendaryo ng liturhiya ng simbahan. At nasa ika-33 linggo sa karaniwang panahon tayo dahil ang mangyayari po sa susunod na linggo sa November 22 ay gaganapin natin yung Kristong Hari, yung Christ the King. At of course, yung pag-alala ng Kristong Hari, pinapaalala po sa atin na darating si Jesus, maghari ang Diyos. Maghuhukom si Jesus. Apo, yung tinatawag po nating last judgment. Yung last judgment. Kaya nga natin ginugunita yung tinatawag na Kristong Hari. And of course, pag dumating siya, yung laganap na yung kaharian ng Diyos. Pero yung napakahalaga, ano yung participation natin? Baka nanood lang po tayo. Kaya ito po ang i-discuss natin ngayon. Dahil ito po yung pinaghahandaan, kaya makikita po natin sa ating ebanghelyo yung magaganap na pagdating ng ating Panginoon. Mamaya i-describe po natin yun uli. Sa ating pagbabalik, huwag po kayong alis, magbabalik po ang programang Manalig Ka.
Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong kabisat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. At si Father Mitch Sinense po ang inyong kasama po sa araw na ito. So okay, ngayon ay muli ay nasa Nobyembre 15 po tayo, 2015. At ulitin ko po, nasa ika-30 linggo sa karaniwang panahon bilang paghahanda natin sa tinatawag na Christ the King o yung Kristong Hari. At Father, tinitignan mo kanina kung paano natin hinihimay-himay ito, yung pangyayari sa Ebanghelyo, yung kwento, ano yung analysis doon, yung anong gustong sabihin ng Ebanghelyo na yan. Una, yung sabi mo kanina, darating yung katapusan. Yan po yung katotohanan no, dito sa ating pagninilayan ngayon, na kung saan ay sinasabi po sa atin ng ating Ebanghelyo na ang katapusan ng mundo ay tunay na darating, no? Sa takdang panahon, no? Sabi po ng ating, at yung ipinapakita diyan ay yung mangyayari, yung nature, merong mangyayari yung cosmic. Cosmic po siya. Yung tawag po natin dito, yung para bagang apocalyptic account kasi ito, no, ng ating manunulat na si San Marcos, no, na kung saan pinapakita niya yung magiging future, no, kapag dumating na yung katapusan ng daigdig. Alam mo kanina, Father, habang binabasa mo, yung sabing gano'n, napakalaking kapighatian yung darating, magdidilim ang araw. Opo, magdidilim po yung araw, yung buwan hindi na Tapos yun, siguro makaganda, tignan natin, no, yung magdidilim yung araw. Ngayon, nakikita natin na napakaliwanag yung araw. Opo. Tapos, pero mayroon din palang katapusan yung kanyang liwanag. Kaningningan, opo. O yung kanyang kaningningan. Ngayon, makita mo na nako-cover lang ng ulap, ano? Pero darating pala yung araw na mauubos din yung kanyang... Opo. Di ba, pero tayo po natatakot tayo minsan kapag may eclipse. Halimbawa, ano? Yung matatakpan ng buwan yung araw, parang iba yung dating sa atin, no? Parang ganun. Eclipse pa lang yon, sandali pa lamang yun. Kasi tignan mo Father, yung araw na yan ay yung gawa lang din sa mga material na nauupod, nasusunog, di ba? Opo. Yun. Kaya ibig sabihin yan, meron din talagang hangganan. Hangganan to. Kahit na sabi nila na nag-exist na ito ng ilang billion years. Opo, billion years po yung sinasabi, no? Na kung saan, no? Ang katotohanan po kasi dahil ito'y may simula, kaya ito po ay meron ding hangganan. No? So ganoon naman po lagi, kapag may simula, merong hangganan. Nung tanging yung Diyos lamang na wala talagang simula ang mag-e-exist. At yan, no? Yung nakakamangha, no? Yung apoy na yan na napakatagal na maubos. Opo. Tingnan mo nga, no? Nung meron akong napanood sa video na merong nasusunog, parang isang iglap lang, malaking building na wala nang ganyan. Pero ito, billion years. Billion years na po na nag-aalab. Yung duration. Kaya lang yung nga po yung paalala sa atin, magwawakas yan. Totoo Darating po. yung araw na magwawakas yan dahil hindi naman katulad ng Diyos na walang hanggan yung kanyang mga nilikha, kundi merong tinatawag na katapusan, merong hangganan. Tapos, sabi pa dito ay hindi magliliwanag ang buwan. Siyempre, pag wala ng araw, wala na rin po. Wala na rin buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin. Medyo nakakatakot po. Nakakatakot po yun. Ano? Saan kaya sisilong nun si Brother Frankie? Malaglagan ka ng bituin. Alam naman natin, no, yung bituin, no, ay mas malalaki pa nga sa araw, no? Parang ganun po yung... Kaya ito yung totoo na, yung mga nangangako ng bituin ay bibigay ko sa yung bituin, yan na nga mo. Susungkitin ko ang bituin. So tingnan mo, no, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Biro mo yun, no? Yung nakakatakot na kalawakan na yan ay mayayanig. Ang ibig sabihin, tayo rin, nasa kalawakan tayo, di ba? Nakalutang lang yung mundo natin. Halimbawa, ito nga, yung iniisip ko nga, no? Dahil meron tayong tinatawag na, ano na yun, yung umiinog na hindi natin nararamdaman, yung mundo. Rotation or... Orbit. Yung sa orbit na ganyan, di ba? Pero mo yung nakakamangha,
na gumagalaw itong mundo na hindi natin nararamdaman dahil sa kapangyarihan ng Diyos. At paano nga ito kung mawala na sa orbit na sinusundan, gumalaw na. At ito yung mangyayari, sabi dito, di ba? Mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Mawawalan na ng alignment. Pag wala ng alignment, yun na nga yung mahirap po yun. Halimbawa, kakatakot. lumapit po ng konti yung sa alignment, lumapit sa araw, sigurado Sunog. tayo. Pag lumayo naman, yellow. Mag-yellow tayo. Kaya tignan mo yung kung pagmamasdan mo yung order in nature, yung kaayusan ng nature na ginawa ng Panginoon, nakakabangha, nakakatakot yung kapangyarihan ng Diyos. Isang galaw lang yan, pag nawala na sa alignment, anong mangyayari na lang sa atin? Kaya nga po yung din, Father, siguro pag nilayan natin, habang malayo pa yon, sana malayo pa nga. Kasi hindi naman natin alam, Brother Frankie, baka, Father, kailan ho ba yung paghukom? Minsan meron kasing nagtatanong sa akin na gano'n, sabi ko, kung dumating na si Jesus mamayang gabi, di yun na yun. Totoo po yun. Kailan ba yung paghukom? Kung dumating bukas, di yun na yun. Pero yung sana nga malayo pa, at dahil sa kapangyarihan ng Diyos yan, sabing gano'n kung kailan mangyayari yan, yung panawagan din ng ating Pope, di ba? Dahil we live in a common home na tinatawag na lupa. Itong mundo na ito. Sana yung pangangalaga ay ibigay natin. Kasi minsan ang sumisira na talaga sa mundo. Yung tao po. Yung tao. Tayo na ang mismo yung naghuhukom. Kung babalikan po natin yung, di ba, sa lumang tipan, sa Genesis, yung sinabi sa atin ng Panginoon doon, ng Diyos, na pangalagaan talaga yung kanyang sannilikha, no? Ibig sabihin, hindi lamang yung tao, bagkus pati mismo yung tahanan. Kaya tayo nga ang co-creator dapat yan yung tagapangasiwa. Tagapangasiwa po. Itong mundo na ito. Kaya lang yung nakakalungkot, tayong pumuputol ng kahoy, tayong gumigiba sa mga bundok, tayo yung naghukay sa mga ilog, yung quarrying. Talagang wala tayong malasakit. Tayo nagmamining. Lalo na po ngayon yung nabasa ko sa news, no, yung pinag-aawayan ng mga iba't ibang bansa na island, no, 'di ba po? Nabalitaan ko, nabasa ko rin po sa may dyaryo na parang gumawa na ng man-made na island. So, tapos na-discover po nila na yung mga lupa pala na itinabon doon ay smuggled lang mismo rito rin sa ating land ng Pilipinas. So, ibig sabihin, hinihigop nila, kumbaga, tinatransfer nila. So, nasisira yung natural na pagkagawa ng mga lupa dito sa ating bansa. Kasi nga, hinigop na at inilipat doon sa kabila. Parang naging man-made na tuloy yung island po na yun. Yun ang tinatawag naman, minsan, di ba? Reclamation, sabi nga. Reclamation, tama po. I-reclaim mo. Pero pag siyang nag-reclaim yung dagat na yan, lagot tayo dyan. Wala tayong magagawa doon. Kaya tignan mo yung mga nagtatayo ng mga subdivision, yung mga nagtatayo ng mga golf course, mga ganyan. So, kung minsan, yung mga ilog ay tinatambakan na nila. Kaya pag umulan, baha po ang inaabot. So, kaya yan, yung mga nangyayari ngayon, ng mga biglang pagbaha sa atin, tayo yung naghuhukom sa sarili natin. At palagi yan, may namamatay, may nahuhukom, may nagiging biktima ng kapabayan at kalapastanganan ng tao ngayon. Opo. So yun yung napakahalaga. And of course, sabing ganon, yung darating yung katapusan. Opo. At pangalawa, sabi nga dito sa dito, makikita ang anak ng tao na nasa alapaap. Dumarating ng may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kaya yung pangalawa, Father, ano yung sabi mo? Yung pagbabalik yung pagbabalik ni Jesus. Ayun. Kaya tingnan nyo, sa banal na misa, di ba? Yung ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ano yung sinasagot natin? Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Yung iba kala, yung sa wakas ng panahon parang napakalayo. Pero yun nga, pag dumating na po siya bukas, yun na yun. yun na yung wakas ng panahon. Pero napakaganda nga po dito, kung sino yung darating, sino yung babalik. Opo, yun po yung si Jesus. Mahalaga na
na ating makita Mm. no, sa ating ebanghelyo. No? So, yun yung napakahalaga dito na maunawaan ng tao. Sino ba yung babalik? Sino yung darating? Sino yung maghuhukom? So, si Jesus. Kaya ang napakahalaga po dito, habang naghihintay tayo, ay makipag-ugnayan tayo kay Jesus. Opo. Magandang panawagan po sa ating Oo, lahat po, yun. no? Kasi naka-specify, ang magbabalik, maghukom sa atin ay si Ay, Jesus. si Jesus. Kaya habang nabubuhay tayo, sana yung napakahalaga na magampanan natin yung kilalanin si Jesus, Opo, maganda. mahalin si Jesus, at paglingkuran si Opo. Jesus. So, klarong-klaro po kasi yung nakakalungkot, baka pagdating niya, ay hindi mo kakilala kung sino yung darating. Yun po yung nakakalungkot. At yung din nakakalungkot, pagdating niya, Hindi kanya kakilala. hindi rin kanya kakilala. Dahil wala ka namang ginawang pabebe ka lang siguro. So, hindi mo talaga na-express yung faith. So, ito po yung mga pagninilay natin ngayon. Yung unang portion na napagnilayan natin sa ating ebanghelyo ngayon. Pero wag muna po kayong alis dahil magbabalik po ang programang Manalig Ka. Babalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. Si Father Mitch pong muli, ang inyong kasama po sa araw pong ito. So, pinagninilayan po natin ng gospel ngayon tungkol nga po sa tinatawag na paghukom. At yung mga description sa pangyayari sa gospel ay binabanggit po natin. At yung last na nakita nga po natin, yung hamon na ang babalik, ang maghukom po ay si Jesus. Ngayon naman, yung napakahalaga pang punto doon, Father, ay sabi mo kanina walang nakakaalam. Opo, wala pong nakakaalam ng paghukom.
So napakalinaw po dito na binabanggit sa Sa ating huling parte po. sa ating ebanghelyo, sabing ganon, walang nakakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o, o ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. So kaya pag tinanong kung kailan yung paghukom, ang sagot po natin ay secret. So ganun ano. At ito nga yung realidad ngayon na nangyayari, mayroon kang minimension kanina, Father, yung mga kulto-kulto ba, paano nila So, sinasalungat itong yung karunungan ng Diyos na ito. So marami po no, yung nababalitaan po natin, nabasa po namin, yung napag-aralan din po namin, no, na may mga tao pala na mga kulto, samahan, no, na kung saan no, na pinipredict nila kung kailan daw yung pag second coming o yung last judgment na tinatawag natin, no. At dahil doon no, sila ay nag-aalay ng kanilang buhay, no, dumating pa nga sa punto na may uminom, marami to no, mga hundreds sila, uminom sila ng cyanide no, sa pangunguna ng kanilang leader, kasi yun na daw po yung paghuhukom na tinatawag po din ng tinuturo nila sa kanilang mga kagrupo. Grabe, no? Oo. So, kaya napakarami ring nag-predict, pero alam mo yung nangyayari nga, lalo na yung mga Jubilee year natin, yung yung mga 2000, diba? celebration na gano'n, yung Y2K, yung mga gano'n, no? Biro mo, sablay-sablay, at lalong nagiging totoo ngayon na wala talagang nakakaalam yung mangyayari na yan. Opo, totoo. Yung walang kaya nga ako pinapakiramdaman ko palagi kapag natutulog ako baka nangyayari na eh. So yung mga ganon kasi talagang kanyan darating na hindi natin malalaman Po. Di ba yung mga paghahalin tulad po na ginawa dito na Jesus, kung babalikan po natin yung mga ebanghelyo, kagaya ng magnanakaw na papasok sa kanya sa tahanan, no? Hindi alam ng may-ari na yun na yung time na ananakawan siya, mga ganun. Kaya po yung nakaraan po, na itong mga nakaraang araw, sinasabi po, parang kidlat na bigla na lamang darating. So wala po talagang nakakaalam. Kaya yun, wag po tayong palinlang kung mayroon man pong mga nag-anyaya sa inyo na isang kulto, isang nagpapanggap na relihiyon, na sekta, na sabihin nila na ito na yung pag-ari ng Diyos, darating na. Kaya dapat uminom na tayo ng ganito. Delikado po so, yun. So po kayong naniniwala doon. Pero ang napakahalaga rin pong punto dito habang binabagabag tayo o tinatakot ng pangyayari na nakakalito, nakakagulantang, nakakatakot. Meron kang binabanggit kanina, Father, na yung reminder, yung paalala sa atin, yung dapat yung maging attitude natin na yung kakaiba o baliktad. Hindi takot, kundi yung parang excited ka, no? Dahil parating na yung Kristo na hinihintay natin, no? Yung tagapagligtas. So yun po yung right attitude ng isang Kristiyano. At bakit excited? Kasi yun naman yung hinihintay natin bilang isang Kristiyano. Bilang isang Kristiyano. Yung makaharap natin, no? Para tayo makapagpuri, no, kay Kristo Jesus na ating Panginoon at Diyos. Parang yun po yung end goal na sinasabi po sa atin ngayon ng ating ebanghelyo. Kaya hindi kailangan na tumakbo kapag oras na nandun na, kundi wow, nandyan na, darating na siya. Kasi sinasabi naman po sa atin, kahit tumakbo tayo, wala rin tayong pupuntahan. Parang ganoon po. No? At ito nga, yung dakilang kapangyarihan at malaking karangalan, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nilang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. At ito nga yung mangyayari na sabi ng ating Panginoon, ito talaga yung mangyayari. Mawawala man ng langit at lupa, ngunit ang mga salita ko hindi magkakabula. Sabi ganon. Kaya yung nga po, as Christian, yung tamang attitude ay yung maging excited ka. Wow, naghukom na. Parang gano'n ba? Opo, yung parang wag daw tayong mangamba, wag tayong matakot, no? Dahil yung parating naman ay yung hinihintay talaga natin. Of course, dahil yung pananampalataya natin, kahit ano pang mangyaring pagkawasak niyan, may sasagip sa'yo. Opo, totoo po yan. Kaya lang, siguro yung napakahalaga dito, yung Father, kung nakahanda ka
ay hindi ka matatakot. Opo, totoo po yun. Mm. So, yun po yung pinakapundasyon actually ng ating pinagninilayan ngayon, yung pagiging handa sa pagdating ng Panginoon. Actually, nangyari na yan, di ba? Yung Ark of Noah, Opo, yung, yun, sa po yun. No? yung nangyari na paglubog ng mundo during the time ni Noah. Tapos sinaganda siya, yung mga tao naman ay tinatawanan siya, mga ganon, may tama. Bakit? Totoo ba yan na... Last Friday po yata, yun yung Ebanghelyo, Father. No? Yun po yung nabasa nating Ebanghelyo last Friday. No? Yung pagdating po ng baha, no? Kahit yung kay Lot na sinasabi po, di ba? Ayun, yung mga readings natin. Opo, Oo. So, yun. At muli, yung napakahalaga po nga dito, yung tinatawag na paghanda ng isang tao. At siguro narito tayo ngayon sa pagninilay na yun. Kumustahin po namin kayo. Ano po yung paghanda na ginagawa po ninyo kung sakali man na biglang dumating itong tinatawag na siguradong mangyayari na ito na paghukom sa ating buhay. Second coming. The second coming of the Lord. At alam po ninyo, kung makikita po ninyo sa tinatawag na Apostles' Creed natin, yung credo natin, yung pinapayag natin na every Sunday, yung sumasampalataya ako. So naganap na lahat, di ba? Sumasampalataya ako, di ba? Yun ang binibigay mong lecture ngayon sa mga... I-recite nga natin, Father. Sumasampalataya ako sa Diyos amang Ayan makapangyarihan. na. Andyan, the reality of the Father. Na may gawa ng langit at lupa. Ayan, nakatira na tayo sa lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, so, alam natin, Espiritu Santo. Alam natin na nanahan na siya dito sa lupa. Nagpunta na siya. So, kaya ngayong December 25 na yan, para mapaalalahanan po tayo. Tapos, ipinanganak ng Santa Mariang Berhen. Yan, kay Mama Mary. Nangyari na. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Binarusahan ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. The crucifixion, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Ayun. So, naranasan niya yung kamatayan. Nang may 3 araw, nabuhay namang muli. Ayun. Yung resurrection of the Lord. Mabuhay. Alleluia. Ganyan. Umakyat sa langit. Ascension, umakyat. Bumalik na sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan. Going home na siya, no? Nag-going home. Yung mga sa kabaong, hindi, may mga going home. Ayaw nga po. Napansin ko rin. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa mabuhay at mga matay na tao. So yun, tandaan po natin ha. Bumalik siya sa langit at doon magmumula paririto at hukom sa mga nangabuhay at nangamatay na tao. So, babalik ang Panginoon muli. Tapos, sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo. Yan, the Holy Spirit. Sa banal na simbahang katolika. Ng simbahan natin. Sa kasamahan ng mga banal. Yun, yung ugnayan natin sa mga santo, yung Communion of Saints. Sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ayan, kaya napakahalaga na humingi ng tawad at papatawad sa kasalanan natin. Sa pagkabuhay namang muli ng namatay na tao. Oh, wow! Kahit pala inilibing na, Brother Frankie ay mabubuhay ng muli. No? Tapos? At sa buhay na walang hanggan. Ayun, yung maganda. Yung pagdating ng Panginoon, paghukom, bubuhayin tayo, at merong buhay na agnanayon sa Ilocano. Buhay na walang hanggan, forever and ever, the everlasting life. So kaya klaro po sa sinasampalatayanan natin na magbabalik yung ating Panginoon na siya yung maghukom po sa ating lahat. So Father, kanina ay sabi natin napakahalaga yung yung paghanda. And of course yung panawagan natin, una, yung tinatawag na pagbabalik loob ng tao sa Diyos. Conversion. Pagbabalik loob. Sabi nilang gano'n, ano? Bakit? May mga panahon ba na yung loob natin ay lumalayo sa Diyos? Yun, yung mga pagkakataon po na gano'n, na lumayo tayo sa Diyos. So, sino ba yung nasa puso mo ngayon? Ano ba yung pinapahalagahan mo ngayon? Ano yung mas binibigyan mo ng
panahon mo ngayon, ano yung nasa isip mo ngayon. Biro mo yung first commandment, ano yung mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. Biro mo yun. The first commandment of the Lord, yun yung napakahalaga na maunawaan natin. Kaya ngayon, kapag humihiwalay na Ang loob. yung loob natin sa Kanya, yung pag-iisip, yun yung panawagan palagi, yung pagbabalik loob sa ating Panginoon. At lalo na nga po ngayon na panahon po ng Advent, may mga tinatawag na Advent Recollection. Opo, maganda. Advent Recollection po. To remind us na kailangan tayong maganda. Sa ating pong diocese, gaganapin po ito sa December 5 sa Katedral. Sa katedral po. Nagsisimula yan, usually, ay 8 a.m. maghapon po yan. At sana nga po, maging date natin yan sa ating Panginoon. So sana maging special date natin yan sa ating Panginoon dahil napakahalaga po ngayong Advent na ihanda din natin yung ating kalooban. And of course, may mga confession dyan, may mga spiritual talk na magaganap para makabalik ulit tayo sa community ng ating Panginoong Diyos. So napakahalaga po yan yung tinatawag na conversion. And not only that, yung pag-conversion din kasi yung pagtalikod sa kasalanan, pagtalikod sa bisyo. So yung mga ganon. Kaya nakakatuwa, no? Yung meron tayong isang lay minister, si Brother Bong. Opo, ano. Kung nakikinig siya ngayon, lalo na niyang paninindigan kasi na-broadcast na ulit. Hindi na lang sa parokya. Oo, pangkwa na, diocesan-wide. Diocesan-wide na. Na isinishare natin yung karanasan ni Brother Bong na magbuhat po noong November 1st. Tinulungan po siya ng mga santo, ng mga banal, tinulungan siya ng mga patay, ng mga kaluluwa para talikdan po niya yung paninigarilyo. At natutuwa siya kasi kaya niya pala na i-conquer, kaya niya pala na labanan yung sarili niya. Kaya niya pala na panghawakan yung sarili niya. Panalong-panalo daw siya, sabi niya. So kasi yung feeling na yon na ma-overcome mo yung dating nakasanayan mo ay ma-feel mo talaga na parang panalong-panalo ka. So yun po, maraming pagkakataon ulit, especially during the time of Advent, na pagnilayan po natin at trabahuin natin kung paano magbalik loob sa ating Panginoon. Yung pagsisikap na piliin yung mamuhay sa grasya ng ating Panginoon. Sa biyaya, sa grasya ng ating Panginoon. And of course, not only that, pag nandun na tayo, na nakabalik loob tayo sa Panginoon, to sustain that state of life, yung estado ng buhay na yan, para mapangatawanan, mamintina natin, napakahalaga na tanggapin natin yung mga yung mga biyaya ng Diyos sa pamagitan ng mga sakramento nga. Sakramento po. No? O yung mga ginagawa natin na praising, adoration, yung mga sacrament na yan. Yung, lalo na sa banal na misa. Lalo na sa banal na misa. Opo. You maintain your relationship with Jesus to the Holy Eucharist. So napakahalaga na i-maintain na yung relasyon natin kay Jesus sa pamagitan ng banal na Eucharistia. Dahil ang banal na Eucharistia ay si Jesus. At si Jesus yung banal na Eucharistia. So napakahalaga yon sa buhay natin, yung ginagawa. And of course, not only yung banal na Eucharistia, yung ding mga devotion natin. Opo, yung mga prayers na ginagawa po natin. Mga prayers natin, yung morning prayer. Opo, morning prayer. Yung mga ganon, sana dagdagan talaga natin. Yung rosary po, pagdarasal ng Santo Rosario. Habang hinihintay nga po natin sana yung Advent, and of course, habang hinihintay natin yung Panginoon, yung kailangan natin yung marubdob ng panalangin. Opo. Yung maraming panalangin, hindi unceasing prayers, yung Opo, yan, unceasing prayers. hindi humihinto na panalangin o nananatili na pagsamba natin sa ating Panginoon. Isang uri rin po ng pagpupuri at adorasyon doon sa ating
Panginoon, yung pagpakikinig sa kanyang mga salita o Bible Ayun. sharing na tinatawag po Bible natin. sharing Opo, or individual devotion devotion, no? na magbasa ng, ng Ebanghelyo. opo, ng Biblia. At nakakatuwa ngayon, dami nating mga gabay. Merong 365 days with the Lord. Oh. Merong simbahay. Opo, ano, Simbahay ba yun? simbahay po. Simbahay. Kahapon nga, sabi ng secretary, Father, mag-order na po tayo ng simbahay. Kailangan bigyan natin yung mga lay ministers sa Pasko. Kailangan bigyan natin yung mga lectors. Kailangan Opo. bigyan natin yung mga katekista para meron po silang daily reading. Opo. Ang maganda pa po kasi sa mga ito, nababasa na nila yung salita ng Diyos, meron pang paggabay ng pagninilay. Ayun. Para nang sa ganun, makita talaga nila kung paano kumilos yung Diyos sa kanilang buhay. So napakalaga yun. At yung alam mo, gusto i-mention yung parokya ng Quezon, meron silang daily Bible reading. Readings. At napakaraming Bible doon sa upuan ng simbahan, mahigit 800. Sabi niya, walang nawawala. Nadadagdagan pa daw, may nagdo-donate. So mga napakahalaga po yung mga spiritual na mga bagay-bagay na masustain tayo. Kaya yun, you buy spiritual books, napakahalaga rin. Alam mo, kailangan din nating mag-invest for our spiritual life. Opo, totoo. Yung pagpapalalim po ng ating... And of course, we promote, lalo na yung mga pakikinig sa Radio Veritas, pakikinig sa Radio Maria, pakikinig sa Manalig Ka. Ayun, yung mga ganun. And of course, meron tayong mga TV Maria, meron tayong EWTN, yung mga radio stations na talagang nasusustain tayo. At sana tayo pong mga Catholic, pipiliin din natin yung mga pinapakinggan natin. Opo, totoo po yun. No? Lalo ngayon, napakadami na po na kung saan puro kadalasan makamundo rin yung mga programa. Kaya ako pag nandito, yung radio ko pag nagdadrive ako, naka 846 ako, tsaka 99.7 FM, Radio Maria. Ayun, kasi natututo ka sa pananampalataya mo, nare-remind ka, mga ganon. Pag alam ko na yung news sa umaga, doon na ako, magsisip na ako, pupunta na ako sa 846, Radyo Totoo, tsaka yung Radio Maria. At sa YouTube din, kung gusto mo talaga, hanapin mo doon, About Jesus, hanapin po ninyo, gamitin nyo yung mga mass media na yan. And of course, nakakasustain din yung mga text na mga magaganda, mga spiritual, yung God's message. God's message po. So sana ay magamit po natin lahat itong mga ito. And of course, napakahalaga rin yung in preparation natin ay hindi lang ritual, hindi lang mga ganyan na mga bagay-bagay, kundi napakahalaga yung pagmimisyon. Siguro. And of course, pagmimisyon, ibig sabihin may konkreto tayong gagawin. At ano yung mga konkretong gagawin ngayon, especially during the Year of the Poor, sana maging mapagkalinga tayo sa mga mahirap. And of course, we promote, lalo na nga po sana ngayong panahon ng Pasko, dumalaw po tayo sa tahanan ng Damayang Kristiyano. Damayang Kristiyano, mahigit 20 na po yung mga recipients natin doon. At meron ding 3 bata. Opo, may 3 Sa mga 26 yung inaalagaan po natin doon na everyday ay pinapakain, siguro including the staff ay sinusustain natin doon ay less than 40 na pinapakain. At sila nga po yung mga staff, sila yung tumutulong para maalagaan po yung napakalaking sakripisyo yan, Father. Totoo po. At ito po isang pagtugon lamang sa may panawagan ng ating Panginoon na mag-mission tayo. Yung sinabi niya na, di ba po yung pundasyon neto, yung konsepto po neto ay nagmula sa damitan, yung mga walang damit, pakainin yung mga corporal works of mercy. Painumin yung mga nauhaw, at iba pa na dalawin yung mga nasa bilangguan. No? Kaya nga sana yung masustain din natin yung feeding program sa parokya para makatulong. At nakakatuwa, yung sana nga po, yung mga ganun, meron tayong makita talaga ng konkretong pagtulong, mga particular na mga maliliit na bagay. Sana po, Father, umabot din tayo yung kagaya yung kinukwento nyo po, yung pasyal kayo, nung pilgrimage kayo sa Pampanga, yung dating parokya ni
Bishop Bishop Ambo. Ambo, no? Yung may mga naka-indicate na kung anong gustong tulong ng mga tao yung pupuntahan ng kanilang mga donasyon, halimbawa, mga ganun. No? So, Siyempre, mga seven corporal works of mercy, pero yun, palagi pa rin natin pinapanawagan yung pinakapangunahin daw na paboritong tumulong sa tao, yung feeding program. feeding program po. Opo. Kaya sabi ko, ang dami pala talaga na mga nagugutom. Of course, yung mga dalaw kalinga sa mga may sakit. Opo. Tapos, yung ginagawa din natin na pagmimisyon para maabot yung mga mahirap na mga kababayan natin. So ito po, yung napakahalaga na may conversion, pagbabalik loob sa ating Panginoon, Adoration tapos adoration o yung mga sakramento to sustain our spiritual life. Tsaka And of yung course, mission. yung panawagan nga po yung pagmimisyon. So, makahulugan na paganda sa pagdating ng Panginoon. Huwag muna po kayong alis at magbabalik pa rin po ang programang Manalig Ka. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Oh, yes. Give thanks. We give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart. Oh yes. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And now
we give thanks to Lord. Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong kabsat, ang paring Ilocanong nagbabalay-balay. Si Father Bong Romano po. Father Mitch Silense po ang inyong pong kasama sa araw na ito. So, muli po ay pinapaalala ang ating ebanghelyo ay tungkol sa tinatawag na second coming, yung pangalawang pagbabalik po ng ating Panginoon. At yung nga po, we should have the right attitude na maging excited tayo. Wow, parating na yung Panginoon. Pero yun nga po, napakahalaga nga yung tinatawag na excited ka kasi meron kang kahandaan. At yun yung napakahalaga. And of course, yung pag-check nga po ng kalooban, our conversion, and then yung mga pananatili natin sa mga spiritual na nagdonoris sa atin, tumutulong sa atin. At hindi lang yon, yung patuloy po na pagmimisyon. Kaya ito po, makahulog ang paghanda. At next week ay kuwan na po tayo, yung gaganapin na natin yung Christ the King. So Father, mga last message at pagbati sa mga nakikinig. So siguro po yung maganda na makita po natin, no, sa araw pong ito na ating pinagninilayan, no, ay para bagang may bisita tayong importanteng bisita na darating sa ating buhay. Kaya normal lamang na tayo maghahanda sa ating paghahanda, no? Tayo may kagalakan, may katuwaan, no, sa ating buhay, no? Nang sa ganon, no, yung ating paghahanda ay maging makabuluhan talaga, no, sa buhay na ito, sa paglalakbay natin, no? So yun po yung ating mensahe. At binabati po natin ngayon, no, yung ating mga kababayan po diyan sa bayan ng Gimba, yung ating pong mga kapamilya, kamag-anak diyan na patuloy pong nakikinig sa atin, no? Ating pong mga kapatid din na nag-text po sa akin na sila rin daw po ay nakikinig na ngayon, no, sa ating programa na Manalig Ka sa Santo Domingo, no. At yun din po, binabati po namin yung aming binisitang barangay last Friday po, yung barangay Mangandingay, doon naman po sa parokya ni San Sebastian Martyr Parish po, no. So maligayang buhay po sa inyong lahat. Sa akin po ay binabati ko yung aking ate na Ate Remy. Siya po yung tumutulong sa choir dyan sa Gimba. Nag-birthday po siya noong nakaraang Friday, no? Oo, yung blowout mo ating ay may utang ka pa sa staff ng Manalig Ka. So binabati ko muli yung aking ate sa kanyang karawan, and of course yung mga kababayan natin sa kwan din, yung mga PPC officers ng ating parokya na pinapamunuan ni Doc Glee Felios sa Gimba. Sa Gimba. And of course, pinabati ko rin po yung mga parokyano namin dyan sa Buños. Nagpapasalamat po kami yung napakagandang event na nangyari noong November 8. Yung Aniko Balikandog ko, isa ko mong yung oo. At tuwang-tuwa po kami, talagang sabi nila, Father, it's a miracle. Pero mo naglando, ay ang dami pa rin na mga inalay na mga palay. Saka napakaraming tao po. Napakarami. At yung nalikom nga po ay pondo po sa patuloy na pagpapagawa po ng ating simbahan. Kaya part 3. Part 3. Kaya in-announce ko na nga yung part 4, Father, sa March next year. Excited na yata sila. Excited na sila. So, sa part 4. At ganoon din po, binabati rin namin yung ulitin ko po yung mga binahay-bahay natin. So, fourth time na natin nagbisita sa barangay Mangandingay. And of course, inaabangan po dyan dahil magkakaroon po tayo ng maraming binyagan, daang-daang binyagan. Magkakaroon din tayo this coming Friday, yung sick call. Yung pagpunta sa mga may sakit, pag-kumpesalin sila, pinapahiram po ng langis, at paglinggo ay hinahatiran po sila ng komunyon ng mga laiko ministro. And of course, yung mass wedding din na inihanda po para sa kanila. Kaya excited yung mga taga-Mangandingay. Nakakatuwa palagi pag house to house, talagang piyesta palagi. Meron pang bidyokihan, meron pang kainan na. So maraming salamat po sa mga taga-barangay Mangandingay. And of course,
Sa mga misyonera natin dyan sa Muñoz, congratulations po at napatuloy na maging masipag tayo sa pananampalataya natin. So yan, Father, kaya tatapusin natin ito sa magitan muli ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mapagmahal na Ama, muli, papasalamat po kami sa mabiyayang linggo na ito na pinagkaloob mo sa amin at magkaroon kami ng pagkakataon upang magnilay muli sa salita na siyang nagbibigay ng sigla sa amin, nagbibigay ng buhay upang patuloy kami na mabuhay sa pananampalataya. Tulungan mo po ang bawat pamilya namin. Tulungan mo po kami sa bawat pangangailangan namin. At nawa, patuloy na maihanda po namin ang aming sarili sa oras na darating ang hinihintay na pangalawang pagbabalik ng iyong anak. Tulungan po kami sa paghanda na ito. Ang lahat ng ito, Ama, iniling namin sa ngalan ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain nawa kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang inyo pong lingkod, si Father Mitch Sinense po. at si Father Bong Romano po ang paring Ilocano. Diyos ti agnina, kada kayo amin apo. Lahat ng takot sa iyong damdamin, ang pangalan niya lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap.